Pag-aaral sa ating mga batas. Libre, walang bayad. Hashtag may batas pala. Alam nyo, ang kala na ibang anak, como anak siya, wala siyang obligasyong sumuporta sa magulang niya. Di ba ang ibang magulang, pag malaki na anak, iniisip, hindi rin dapat sumuporta sa anak. Ang ano dyan mutual yan Kung sakaling hindi na kayang magtrabaho ng anak, incapacitated, yung magulang na may kakayanan, tutulong dapat sa anak. Ganon din ang anak. Kapag ang magulang mo matanda na, sakitin na, ang anak ang kakandili sa magulang. May meron bang legal basis ang sinasabi ni Persida Acosta? Ano sagot mo, JC? Alamin po natin, Chief. Sa ating Aba, hindi mo masagot agad Opo, Chief. Walang Sasagot legal po natin. basis, meron. Meron po. Yun. Ayun. Dito. Ganon. Sige, anong obligasyon ng anak sa magulang? Ayan po, normal po sa kulturang Pilipino ang pagkakaroon ng matibay na ugnayan sa pamilya. Dahil dito, binibigyang halaga natin ang pag-aaruga at pag-aalaga sa ating mga anak at magulang. At isa sa mga paraan ng pagpapakita ng pag-aaruga at pagmamahal sa pamilya ay ang pagbibigay ng suporta. Sa konteksto ng batas, may obligasyon ba ang mga anak na bigyan ng suporta at alagaan ng kanilang mga magulang? Sino-sino ba ang dapat magbigay at tumanggap ng suporta ayon sa batas? Ano ba ibig sabihin ng suporta? Yan, ano ba ang support? Bago natin talakayin ang mainit na issue sa social media kung obligasyon nga ba ng mga anak na suportahan ng kanilang mga magulang, mahalaga munang alamin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng suporta. Ayan, ayon sa Article 194 ng ating Family Code, support comprises everything indispensable for sustenance, dwelling, clothing, medical attendance, education, and transportation in keeping with the financial capacity of the family. No? Teka muna, pag tinanong sa bar, mabo word for word mo ba yan, including kama? Dapat. Dapat ang sagot to! Dapat, opo. Tingnan ka tumingin! Tingnan mo na. May nagtaka sa akin nung araw, ba't daw pati koma, alam ko. Kakabisaduhin mo pati koma. Kasi talagang- may iba diwa pag walang kama Tama. Kailangan meron yun May ibig sabihin yung hyphen, may Kuwit, ibig sabihin oh. yung semicolon. O kaya, kabisaduhin mo na kayo yan. Next episode, paparecite ko sa iyo. Okay, sige po. Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin niyan, Yes po, JC? ang suporta ay sumasaklaw sa lahat ng bagay na mahalaga para sa pang-araw-araw na pamumuhay Basic. tulad ng pagkain, tirahan, damit, medikal na pangangailangan, edukasyon at transportasyon alinsunod sa kayahang pinansyal ng pamilya. Kaya kabilang sa pagbibigay ng suporta ay ang pag-aaral o pagsasanay para sa isang propesyon, kalakalan o bukasyon kahit hindi na menor de edad ang taong dapat bigyan ng suporta. Ayan, at ang transportasyon ay kasama rin. At ito ay kinakailangan ng mga gastusin sa pagpunta at pag-uwi mula sa paaralan o lugar ng trabaho. Oh. Alam mo, Kasama mahirap pala yun, maging magulang Pag tamad ang magulang, di matutupad yan. Hanggang pag-aaral sa kolehiyo Sana nakikinig Kahit po yung above- kanina. Di ba? Yung kanina po kahit kanina. above 18-year-old na yung anak mo, basta nag-aaral, pamasahe, lahat, damit, Yun. tuition. Kaya kung ikaw, wala kang guts na parali ng anak mo, suportahan, huwag kang mag-anak. Di ba? Mag-aanak-anak ka, tapos pabayaan mo yung anak mo. Kawawa. Nakakaawa ang mga batang, gustong bili ng libro, walang pambili. Magmerienda, walang pamerienda, tanghalian, wala. Once a day lang kakain. Kapag kakasayin yung baon. Nade-deprive. Deprivation of support. Anak-anakan, saya-saya mo mag-anak. Tapos pag lumabas yung bata, wala ka nang pakialam. Alam mo, pag ganun yung magulang, may something yun Kahit tanong natin sa mga psychologist, may something yun Merong kailangang counseling na gawin sa kanya. Kaso, sabi nung isang expert ko nung araw sa annulment, nung nag-resign ako sa PAO, nag-private, walang aamin na siya ay may psychological problem. Walang aamin. At saka walang gustong magpagamot. Pag siya ay meron nun, bihira ang gustong magpagamot. Hindi matanggap. Oo. Kaya ang dapat mag-asikaso sa may problema, yung pamilya rin. Alam mo na nga may problema yung nanay at tatay mo, psychologically. Family support. Tama. Hindi Ayan. bumangon ka. Halimbawa, lalaki ka, may problema yung asawa mo. Alam mo na may psychological depression o imbalance. Di ikaw ang bumangon, kaya nga dalawa kayo Ganon din, kung yung magulang mo may problema, anak tumindig ka. Di ba?
Ikaw naman, ama ina, may problema yung anak mo, dumadanas, may pinagdadaanan, ikaw magulang ang magpupuno ng pagkukulang ng anak mo. Ganyan din ang support. Naintindihan mo ba ako, Henry? Opo. Yan, pinapangaral ko yan dahil nakita ko sa maraming pamilya. Kahit maraming pagsubok, nakakausod eh. Kasi once yung isa pilay, yung isang aakay, aalalay. Kaya nakasulat sa teaching si St. Paul sa Bible, mangagdalahan kayo sa isa't isa. Dali ng malakas ang mahina. At ang mahina naman ay paalalay sa malakas. Share Sa burden. kanyang mga letters yan pastoral letters niya. Yun ang ibig sabihin. Kaya sa pamilya, may nanay, tatay, tulungan. Kung hindi pwede isa, yung isa. Isa. Mami, hindi pwede isa. Nag-aabandon na pa yung isa Doon nagiging kawawa ang mga bata. Hindi po willing ibigay ang support. Pero tayong mga babae, tayong mga babae, iba tayo sa lalaki, kaya tayo ang nanganganak May kakaiba tayong lakas. Ilaw ng tahanan, ikang. Tayong ilaw, pag napunde, wala na. Pati mga anak pundido na rin. Kaya kailangan bangon lang at huwag umasa sa asawa. Yun. Hindi habang panahon yung asawa mo malakas. Hindi habang panahon nakakapagtrabaho. Kaya magsikap ka. Hindi katuwiran yung, ito ulitin ko naman, mag-aasawa ng mayaman. Ano pa? Na madaling. Madali. Matandang, mayaman. Matandang. Yan, mayaman. jackpot ka, ganyan. Madali. Paano kung mawala yung jackpot? Di ba? Paano ka? Bokya ka. Oh, Tsaka nuts. yung puro ka ganyan, kahig ka ng kahig sa Kahig na asawa, kahig. naririndi rin yung asawa mo Di ba? Kahig ka ng kahig. Nakakarindi rin yung kinukwentahan ka. Pag-aabot ng 20 mil, kukwentahan ka. Ang sakit din nun no? Pero para handa kayo mga babae, maglista kayo. Lista niyo yung gastos, magkano yung tubig, magkano yung kuryente, magkano yung tuition, magkano yung pamalengke, Pamalengke. magkano yung bayad sa yaya, bla bla bla. Pakita nyo, kulang pa yung binigay niya. Oo. Kaya kung minsan, may mga babaeng ay ng tumanggap sa asawa. Hanap buhay na lang ako. Sige, sa'yo na yung pera mo, kukwentahan mo lang ako Pero alam nyo, tulungan talaga. Kaya ano ang obligations ng husband and wife? Number 1, Enoch! It is the obligation of the husband and wife to live together. Yun ang una. Yan. To observe mutual respect, love, and fidelity. Oh. And observe and render mutual help and support. Baka papasa sa barto. Doc RP, papasa na itong alaga mo. Ayan, Dep Doc. Mutual. Papasa. Ayan, magandang sign. Alam niyo ba na isang taon di nakakasagot to? Ngayon, nakakasagot na. Hooray. Glory be to God. At Yes. ano ngayon ang obligasyon ng magulang sa anak? Basa. Sa Yes. pagkakaalam na kasi ng karamihan at bilang isang pangkalahatang patakaran, obligado ang mga magulang na bigyan ng suporta ang kanilang mga anak. Ito ay malinaw na nakasaad sa Family Code of the Philippines. Kapag sila ay nabigong gawin ito, maaaring magsampa ng kaso ang anak laban sa kanila. Oh. Ang paglabag sa obligasyon ng suporta ay maaaring magresulta sa mga legal na parusa, kabilang ang pagkakakulong at pagbabayad ng danyos. Yun. Hindi lang pala, yung magulang or yung nanay yung pwede maghabla. Yung anak Oo, din sa okay. magulang. Pati yung anak mismo pwede rin. Laban sa man. magulang. At For sa ilalim nga ng Republic Act number 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004, ang hindi pagbibigay ng suporta sa mga anak ay maaaring ituring na isang anyo ng economic at psychological abuse na pinaparusahan din ng batas. Kaya ang mga kasong ito ay naglalayong tiyakin na ang mga anak ay nakatatanggap ng sapat na suporta mula sa kanilang mga magulang na mahalaga para sa kanilang paglaki at pag-unlad. Kanina ang tanong, may obligasyon ba ang magulang? Ngayon naman, may obligasyon ba ang anak na suportahan ang Ayan. magulang naman? Ito, Oo. marami ang may iba't ibang opinyon ukol dito. Ngunit mahalagang malaman na sa ilalim ng batas ng Pilipinas, malinaw ang sagot. Ayan, ayon sa Article 195 ng ating Family Code, may legal na obligasyon ang mga anak na bigyan ng suporta ang kanilang mga magulang kapag sila ay nangangailangan. Ang suporta ay maaring sa anyo ng pinansyal, pisikal, o emosyonal na tulong. Depende sa pangangailangan ng magulang. Kapag ang magulang, mahina na, Mhm. wala na, pati retirement na, ipampaaral na sa mga anak. Wala na talaga, said na. Dapat wag tiisin ng mga anak. Kaya nga sabi tungkod sa katandaan ang anak. Mm. Ngayon, ang tumutulong na anak sa magulang, hindi maghihirap.
Pinagpapala. Yung kahit na sa sweldo mo, i-share mo sa parents mo, babalik sa inigad yun, sobra-sobra pa. Parang yung pagtulong sa gawain ng Diyos, tumulong ka, binabalik ni God yun. Ganon din yung magulang. Dahil ang magulang, kinasangkapan ng Panginoon para ikaw'y maging tao dito sa lupa. Yan ang pangalawang Panginoon mo. Kaya pag matanda na yung magulang mo, huwag mong mumura-murahin. Oh, huwag mong sisikma-sikmatan. Magulang mo yan eh. Nakikita ka ni Lord, Geraldine, pag ganun ka. Oh, magulang pa rin yan. Authority yan eh. Ngayon, sasabihin mo, salba yung magulang mo, kaya hindi rason yun eh. Hindi rason ibang, yun. Ibang rason. Ano? Respeto pa rin sa magulang. Ang magulang kasi, ano yan eh, hindi ka na makakatagpo ng pangalawang magulang. Asawa, pagka nagpaanal ka, Pwede pa. nabiyuda ka, madali humanap ng ibang asawa. Pero yung magulang sila lang yun eh. Nag-iisa. Nag-iisa, kaya kahit sabihin mo na may problema yung magulang mo, ikaw magpuno. Di ba, Enoch? Dugo yun At eh. ang anak na kumukupkop ng magulang, hindi maghihirap. Di ba, Enoch? Yes. Oh, hindi maghihirap. Oh, hindi ka pababayaan ni God. Tuturo sa ni God paano mo mabubuhay, paano mo masusuportahan ang magulang mo. Tama. Oh, pero yung mga anak na suwail, sabi ng iba, bakit si Father Abraham may anak na suwail? Mas danyo kasaysayan kung sino ang pinagpala na bansa. Yung mga anak ni Abraham na hindi iniwanan ng Diyos. Si Bans, hindi ka iniwanan ng Panginoon, makikita mo napakagaan ang buhay mo. Ituturo sa iyo landas paano ka mabubuhay ng mapayapa at masagana. At even sa Bible chip, di ba ito yung kautosan na may pangako, yung pagmamahal sa magulang. Nasaan? Anong bersikulo, alam mo? Sa Exodus, Hindi, sa bagong tipan. Bagong Tipan? Sa Basta yung igalang mo ang iyong ano? ama at ina. Diba? At hahaba ang iyong mga ang iyong Nasa araw. Nasa Ten Commandments, inulit ni, Inulit din ni San Pablo Kaya sa may, kanyang may sulat. pangako yun. At ang pangako ng Panginoon, di ba, sabi, hindi yan mababali. So, pag minahal natin ang ating mga magulang, hahaba ang ating buhay. At saka para ding magulang yan eh. Pag sa mama na ugali na anak mo, hindi mo pwedeng itakwil ang anak mo. Anak mo pa rin yan. Vice versa. Dugo. Kung magulang mo ganyan, ikaw pa rin ang magiging tanglaw ng magulang mo. Kaya nga naging anak ka eh. Ikaw ang magiging gabay din ng iyong magulang sa panahon ng kanilang pagtanda at paghina. Nakakaiyak tong gantong mga usapan dahil yung relationship ng parent tsaka child, talagang yan ang primordial issue sa bawat pamilyang Pilipino. Pero ang pamilyang Pilipino, tayo ang noted doon sa pagiging makapamilya. Close family ties. Close family ties, saka extended family. Extended Yes. pa. Kita niyo, ito example. Si Pedro, kapag asawa, si Maria. Si Maria may ina, may ama, may hinana. Papakainin ni Pedro. In-laws lang yan, ha? Magkukusa ka. How much more kung yung magulang mo talaga? Immediate. Yung mga in-laws mo nga, kinakandili mo, yung bayaw mo, hipag mo, pag may kailangan, di mo matiis. How much more kung sarili mong kapatid, sarili mong magulang. Kaya, lagi nating sinasabi sa lahat, pag tayo tumulong sa dapat tulungan, may balik. Yun. Doble-doble, triple-triple. Para lang din sa opisina yan eh. Pag tayo nakikipagkaisa sa puno na nagmamalasakit, nakikita ng Ama sa langit at nakikita ng puno at may ibabalik. Hindi lang doble, triple pa. Yun. Di ba? Ganon yun eh. At saka, napakasayang pagmasdan ang mga anak na nagkakaisa. Pamilyang nagkakaisa Unity. sa tama, hindi sa kasamaan. At, isang ahensya na nagkakaisa sa mabuti. Dahil pinagpapala ahensya. Hindi nababawasan ng budget na ipapadala ang pamahalaan kapag maayos ang pagtakbo ng ahensya. Diba? Dadagdagan pa at hindi babawasan. Ayan, talagang yan ay proseso sa buhay ng tao. Premyo sa dapat bigyan ng premyo. Gano'n lang yan. May obligasyon nga bang anak na suportahan ng magulang? Yes po. Malinaw sa sinasabi po ng Article 195 po ng Ama sumusunod. The following are obliged to support each other to the whole extent set forth in the preceding article. Number 1, the spouses.
Number 2, legitimate ascendants Mutual, and descendants. support to each other. Other. Take note the phrase. Obligasyon na sumuporta sa isa't Isa't isa. isa. Okay. Spouses, husband and wife, na aksidente, halimbawa yung isa, hindi na makapagtrabaho. Yung isa, kay babae kailangan, susuporta. May tanong, tamad. Wala ka naman gagawin talaga sinilang na tamad. Ikaw na talaga papakain sa tamad. Kaysa araw-araw kayo magbagayan at mag-away. Okay? Ano pa? Ascendants and... Descendants. Descendants. Yan, Anong sabihin nun? Anong sabihin Tagalogin nyo? Yung mga nanay, tatay, Lolo, lola. lola. O, Tapos pababa. mga apo, Ayan. anak. Parang spaghetting pataas at At pababa. pababa. Ayun. Ayan. Ayun. Parents and their legitimate children. children, and the legitimate and illegitimate children of the latter. yun, pati illegitimate mo. Oo. Eh, ba't ka nanganak sa labas? Ba't ka nag-anak kung di mo susuportahan? Dugo ng iyong dugo, laman ng iyong laman, titiisin mo magutom? Eh, bakit ka nag-anak? O, yan. So, kahit yung illegitimate child, may tungkuling sumuporta sa illegitimate parent. Di ba? Nandyan? Opo. O, tama. Ano po susunod? Parent and their Illegitimate children and the legitimate and illegitimate children of the latter. Yun. Alam Nabanggit bakit? niyo po, Hindi Chief. kasalanan ng mga illegitimate na pinanganak sila. Alam ko napakasakit sa isang asawa na malaman mo na yung asawa mo may anak sa iba. Masakit yun eh. Masakit. Pero, nandyan na yun eh. Nandyan na yun. Kaya, magulo minsan ang successional rights, no? Nag-aaway-aaway sa mana. Eh, ibigay nyo na yung share nun para tahimik ang buhay. Hintayin nyo pa yung demanda kayo eh. Oh, lalo kung na-recognize, o di may habol. Eh kung hindi, yun ang problema. Kailangan magka-DNA analysis laboratory ang Illegitimate and the PAW! okay. O tayo maraming issue dyan. At Para tayo mas ay lumawak pa pag yung nakalipat matulungan ng natin, building at nandito pa ako, magtatay tayo ng sana. DNA lab para Wow. yung issue sa legitimacy. Vision. Oh, sabi mo, anak ka ni Pedro. Oh, sige, DNA ka, DNA si Pedro. Ay, di kung match, 99%, suportahan mo Pedro. Oh, tatanggi ka pa eh. Ebidensya. Diba? Palakasin natin ang mahihina sa pamamagitan ng libreng serbisyo ng... Public Attorney's Office. Oh, sa magkakapatid. Meron din po. Meron Oh, sige, din, no? sagot. Legitimate brothers and sisters, whether of full or half blood. Oh. Ay, tanong, yung illegitimate, tsaka legitimate, nagsusuportahan ba? Nandyan ba? Sige. Isip. Isip. Legitimate brothers and sisters po ang nakalagay, Chief. Sa atin Walang pong- legitimate illegitimate. and illegitimate. Walang Bakit kaya ganun ang batas? Hindi inobliga ang legitimate brother sa illegitimate. Siguro, Baka magpatayan yun eh. Pag ganun, di ba? No? Wala Knock, yan. knock. Posible po. Kaya ganyan lang yan. Pero meron akong alam na anak sa labas ng tatay niya, eh talagang tinutulungan Tulungan din niya pa niya. rin. Tama. Kasi dalaw yung apelido ng tatay niya eh. Di ba? Eh paano kung di dala yung apelido dahil doubtful? Eh wala obligasyon. Pero ano lang yon, moral obligation. Pero sa batas, number 5, basahin uli. legitimate brothers and sisters, whether of full or half blood. Yun. Ano sabihin ng half blood? Kapatid po, ayan. Kapatid sa ama. Bawa, namatay yung nanay, nag-asawa uli, may bagong nanay, madrasta, nag-anak doon. Yun, half brother or sister yung pangalawa. Okay? Okay. Tama ba ako doon, JC? Yes po. Mabuti, sumayag ka na. Next, punta na tayo. Mahaba ito eh. Baka yung isa sa susunod na, ha? Mhm. Yung may batas pa lang isa. May obligasyon ba ang Okay anak? po. Sa madaling salita, ang batas ay nagtatakda ng obligasyon ng bawat miyembro ng pamilya. Nabanggit po natin lahat kanina, no, isa-isa, na magbigay ng suporta sa isa't isa alinsunod sa kanilang kakayahang pinansyal at pangangailangan. Okay, at sa papaano pong paraan naman magbibigay ng suporta sa magulang? Ayon po sa Article 201 ng Family Code, ang halaga ng suporta ay dapat na naaayon sa kakayahang pinansyal na nagbibigay at sa pangangailangan ng tumatanggap. Ibig sabihin, Ibig sabihin, kung mas malaki ang kita ng nagbibigay, mas malaki ang inaasahang suporta. Okay. Kung mas mataas ang pangangailangan ng tumatanggap, mas mataas din ang halaga ng suportang kinakailangan. pero Siyempre. kung walang hanap buhay, hindi nyo mapapakulong. Kasi wala kang kakayanan eh. Mm. Kaya pagka nagtatanong tayo dun sa mga lumalapit, yung anak ko, anak ni Pedro, hindi sinusuporta, ang tanong agad, may trabaho ba yan? Kaya nga. O, may kita ba yan? Eh, kung wala, anong mapapala? Ang sagot lang doon, bakit ka nakipagrelasyon sa walang trabaho? O bakit kayo nag-anak? Hindi panunumbat yun eh. Maging practical.
Kung ayaw mo sumuporta, wala kang sumuporta, huwag kang mag-anak. Tapos. Di ba? Wala ka sa qualification na handang mag-asawa at magpamilya. Ay, sa ngayon nga, ang dami, hindi na nagpapakasal eh. Nagtataka ko bakit eh. Ang sagot, marami po nagpapaanal ngayon eh. Baka magpaanal din kami later eh. Ayaw matali. No? Di ba naman? Baka hindi namin kayang suporta ng mga magiging supling namin eh. Ayun mga Tama sagot. nga naman. Pero hindi. Huwag kayong matakot sa obligasyon. Pag alam ni God na kayo ay magiging responsableng magulang, ipoprovide ni God ang magandang trabaho sa inyo. Yan. Minsan meron lang kayong nakatext yung pala bibigyan kayong trabaho. Naikwento ka lang nung kapatid mo, Geraldine. Di nandito na si Geraldine. Naman talaga yun. God will provide. Di ba? Yes. May kantang, God will make a way. Di ba? Where there seems to no be way. Yun. Ayan. Okay. Sa paanong paraan ibibigay suporta? Ito pa, Chief, ayon sa Article 202 ng parehong batas, ang halaga ng suporta ay maaaring baguhin depende sa pagbabago ng kalagayan ng nagbibigay at tumatanggap. Yun. So kung bumaba po ang kita ng anak, maaaring bawasan ang suporta. Kung tumaas naman ang pangangailangan ng mga magulang, maaaring dagdagan naman ang halaga ng suporta. At ang mga magulang, alam nyo ba, napakasarap sa puso at damdamin ng magulang na nag-aabot ang anak. Wala sa halaga. Yun lang bigyan ka ng konting regalo sa birthday mo. Saya-saya mo eh. Yeah. Kahit mura lang, kahit isang bulaklak na napinita sa hardin, pwede na eh. Malaking bagay. Ang saya nun, yung anak mo nakangiti sa'yo, at ang sabihin sa'yo ng anak mo, I love you, mommy, I love you, daddy. Yun yung Ibang laking bagay na yun eh. Big deal. Nakakagana ng kalooban yun eh. Ayan. At may dalawang paraan ng pagbibigay ng suporta ayon sa Article 204. Ano yung Yun. una? Una po, pagbabayad ng allowance, ang mga anak ay maaaring magbayad ng itinakdang halaga ng pera bilang suporta sa kanilang mga magulang. Pangalawa, pag-aalaga sa tahanan. Ang isang anak ay maaaring tanggapin at alagaan ang mga magulang sa kanyang tahanan. Subalit, ang opsyong ito ay hindi maaaring gamitin kung mayroong moral o legal na hadlang tulad ng mga isyu sa kalusugan, seguridad o mga umiiral na batas na nagbabawal dito. Ayan. Hindi masamang kumupkop ng magulang o biyanan. Napakaganda yun. Kung kaya mong suportahan. Pero kung gagawin mo lang katulong, Ay, ibang napakasama usapan mo naman. Ha? Masama yun. Lalo kung mahina na. Di ba? Kung malakas pa. Alam nyo ba yung household chores? Exercise yan. Talo pa nag-enroll sa Zumba. sa Zumba, sa mga fitness center. Kasi exercise nung araw, wala namang mga Zumba eh. Ang Zumba, mag-agiw-agiw. Yan. Magtanggal na Sa sa araw, awit. nag-agiw-agiw ako eh. Paglalampaso. Map. Linis ng CR. Wala. Pagsasampay. Ganun yan. Exercise yan, papawis-pawisan ka kaiba. Pag Hugas di ng plato. pinapawisan, nagiging balyena eh. Kasi wala exercise. At ano ang tatandaan, Enoch? Ang pagbibigay ng suporta at pag-aalaga ay itinuturing na isang moral na tungkulin na nagpapakita ng pagmamahal at pag-aaruga sa mga magulang na nagpalaki at nag-aruga rin sa kanilang mga anak. Okay. Subalit, hindi rin maikakaila na may mga sitwasyon kung saan nagiging mahirap para sa mga anak na tugunan ang ganitong obligasyon. Lalo na kung sila mismo ay may mga pinansyal na pangangailangan o ibang Pag responsibilidad. hindi kaya naman, ba't naman obligahin ka ng magulang Kaya mo? nga, hindi rin Kaya naman sabi siguro. ko, wala sa halaga yan eh. Kahit konting pagtingin lang sa magulang, napakagaan. Pero yung makita mo suwail yung anak mo, nakaka-stress yun. Baka mamaya, ma-high blood ka pa. Nakaka-high blood. Kaya, sa totoo lang, ang magulang, mahirap maging magulang. Ang magulang dapat matiisin. Ang magulang dapat maunawain. Kasi masakit yung binabastos ka ng anak eh. Pero, kapag napakabait naman ang anak mo, napakalaking konsuelo, Enoch. Ganun ka ba, Enoch? Mabait ka. Yes, Chief. Talaga? Opo, kasi ang ano ko doon, Chief, ako talaga din yung una pong sumasaya pag nakikita kong masaya sila. Yun. Okay. So, Pagpapalain ka ni Lord Enoch. Kaya anong pagkakataon ang dapat isipin nyo, Henry? Nagiging mahalaga ang pagkakaroon ng bukas na Ayan, ito ang komunikasyon kailangan gawin. at pag-unawa sa pagitan ng mga magulang at anak upang mapag-usapan ang pinakamainam na paraan ng suporta. Mahirap pag-usapan yan. Mahirap. nga po. Oo. Kaya talaga ang magpupuno, magulang. Kaya nasusulat sa banal na aklat, ipinaganda ng magulang ang mga anak. Hindi ang anak ang maghahanda para sa magulang. Kapag ikaw nag-anak ka, gagawin mo, papasok mong katulong yung mga anak mo. Child abuse yun eh. Ikaw ang dapat magsikap magulang
para sa kinabukasan ng iyong mga anak. At masaya kang lilisan sa mundong ito kung alam mong naihanda mo na ang iyong mga anak. Kaya obligasyon yan. Kaya okay lang yung wag kasal dito, kasal doon. Anak dito, anak doon. Isipin niyo ang kinabukasan ng mga Supling. ng lahi na iyong gagawin. Yan. Kasi lahi mo yan eh. Mawawala ka sa mundo, tapos maghihirap yung lahi mo, di ba? Parang napakasakit yung lumisang aalahan mo yung mga anak mo na magugutom. Pero kung naipaganda mo na magandang kinabukasan, napakasaya mong lilisan. May kapayapaan. Para din sa head of agency yan eh. Pag alam mong naipaganda mo na ang tanggapan ng maayos na opisina, maayos na sweldo, maayos na plantilya, maayos na papamalakad, masakit mang umalis. Tatanggapin mo ng maluwag sa iyong dibdib na ikaw ay lilisan at mag-retire. Oo. Okay? Ganun talaga. Ayan, generally speaking. Pero yan po ang aking sinisikap dito sa PAW. Makapag-iwan ng magandang legacy na sa aking pag-alis dito, tatatak sa isipan ng maralitang Pilipino, si Persida Acosta, hindi pinabayaan ang kanyang tungkulin sa bayan, tungkulin sa kliyente at tungkulin sa kanyang nasasakupan. Diba?